Yes, good morning. Welcome back sa Pinoy Can TV. At eto pa rin, buhay Canada pa rin tayo. Nandito kami ng wife ko ngayon sa sikat na kapihan dito sa Canada. Itago na lang natin sa pangalang Tim Hortons. Yan. Bumili kami ng isang donut, isang malaking coffee, at nagbaon na rin kami na siyempre ng egg and bopis at saka bread. Hindi naman sa dahil nagtitipid, pero parang ganun na rin yun. Kasi unang-una, wala naman sila ditong ganito. So, nagbaon na lang kami. Ayan. At weekend, umagang-umaga. So, ito may bread kami rito. Ayan, toast bread. Ayan, dito lang yan sa Tim Hortons. Lumabas ka, ayan, tulad niyan, maganda sa labas ngayon. Napakaganda sa sikat ng araw at hindi masyadong malamig ngayong araw na to. So ito, tapos na yung almusal namin dito sa Tim Hortons at ngayon siguro dahil napakaganda ng paligid ngayon, baka mag-car wash muna kami. Okay, see you later. Buhay Canada pa rin. You have to do it yourself. So ayan, mukhang may problema sa exit. So nakatambay muna tayo sa labas hanggang sa makalabas yung dalawang nandoon sa loob. Hindi pa tayo allowed pumasok. Naku, sana maayos. So ayan, gumagana na yung exit. So pwede na tayong pumasok ngayon. At ito, credit card dito, ang bayaran. At mabilisan lang to kasi kakainin yung credit card mo pag napatagal ka. Alright, so swipe mo lang yung card mo and then good to go. Okay, so eto na. Lilinisin muna natin itong sasakyan natin bago natin i-vlog para naman maganda sa paningin ng mga viewers natin. O ayan, tapos na. Stop lang natin para tumigil yung oras. So $3 lang, very quick lang. At ito nga, siyempre marumi pa rin yung kalsada, kaya hindi rin naman mag-stay clean to. Kasi paglabas ko pa lang dyan, madumi na uli. Naghilamos lang tayo. Okay, thank you. Alright, ang nagastos natin $3 lang, very quick lang. O yan, nandito tayo sa Battle Depot dito sa Canada. At magbebenta tayo. O actually hindi naman tayo magbebenta, ito yung refund lang dahil binayaran natin to nung bumili tayo ng mga drinks. At kukuha lang tayo ng refund. Binilang ko muna sa bahay to para makita natin kung talagang accurate. Tara na, ipasok na natin yung mga binilang natin bote. Okay. So itong plastic na to, 40 pieces na bottle. So binilang ko na ito. And then, i-check natin sa loob kung tama nga yung pagbibilang nila. Check lang natin kung accurate. Alright, so ito yung maganda rito sa Canada. Okay. Nagtiwala sila doon sa akin binilang na bote na ni-refund. At pagdating sa loob, hindi naman nila binilang na. Sinabi ko lang na it's already counted, but sabi ko naman sa kanila, bilangin nyo ulit. Pero nagtiwala naman, hindi na nga nila binilang at eto, ni-refund na agad sa akin. Okay, so ito pa yung ibang ibebenta natin o hihinga ng refund. Yung isang plastic kanina, sinubukan ko lang naman talaga kung tama o accurate yung bilang nila. Pero pagdating naman sa loob, hindi na nila binilang. Nag-trust na agad sila sa akin. Okay, so ito pa yung additional para doon sa mga iba pang boteng in-refund natin. Ayan. Okay. Buhay Canada pa rin to. Alright, so it's walk time for our pet. Here's Sora. Ganda ng outfit mo ah. And here's Mochi. O yan. Kailangan din naman nila makalabas. Yan. O, maganda rin may weather ngayon eh. O, tuwan-tuwa rin sila. O, parang mga tao din naman ang mga yan.
Yan, tuwan-tuwa sa snow. Kaya hindi masyado malamig kasi. Yan, oh. Hanip, naka-pink pa, oh. Oh, no. Ito ang aming isa naman, oh. Napaka-gentleman. Gawin mo na si Mochi. Ingat, ingat. Ingat ka dyan sa sapatos mo. Naku, akin na nga lang. Hindi mo naman, hindi ka wala ano dyan. Kaya kinakailangan medyo malakas din yung maghahawak dito, oh, lalo pagka ganitong madalas yung snow. Mahirap na. Ayan, oh. Oh. Lakas. Kaya naman tuwan-tuwa siya, oh. Alright, so dito lang yan sa Buhay Canada. There you go. Come on, let's go. Tama na, okay na yan. Let's go, Sarah. Let's go, let's go. That's enough. Okay na yan. Tara. Okay mga ka-chokaran, eto, nakikita nyo ba yung banda ron? Parang mini lake siya. Pero man-made yon. Na kapag winter time, yan, kitang-kita nyo naman. Frozen yan pagka winter time. So mga ilang months at medyo tunaw na yan. Okay na rin yan. Wetland ang tawag dito. Ito yung mga bata, nag-sledding dito. Ayan, pero medyo maigsi lang kasi. Kaya mas maganda kung medyo mahaba yung slide niya. Banda rito, try natin dito. May try natin dito banda, oh. Go! 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 Oh, kaya wala tayong pang sakayan. Okay, bahala ka na dyan. Oh! Go! 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 Come on! Let's go! Oh no! The snap! The snap! Okay. Let's go back there. Nakapagod din, ha? Woo! Nice one! Yan, medyo malamig na at frozen yung tenga ko. Tara, let's go, let's go. Let's go home. Kasalukuyan nandito tayo sa supermarket. Nag-grocery tayo ng konti. Kasama ko yung wife ko, of course. At kanina pa lang pagdating namin dito, may kumakatok agad sa amin na isang homeless na lalaki. So hindi naman siya masyadong marumi, hindi naman siya katulad ng mga homeless sa atin na talagang taong grasa na.
sila naman ay okay pa rin. At yun, nagtatanong kagad sa akin kung may $2 daw ako. Sabi ko maya-maya na lang ng konti. So mamaya siguro pagbalik niya, interviewin natin. At alamin natin kung bakit siya ay nasa lansangan, bakit siya ay homeless. Pero tingin ko naman, malakas naman ang katawan eh. Pero yun nga, bakit nga ba dumadami ang homeless dito sa Canada? Considering that Canada is one of the best countries in the world. Kasama nga po ito sa G5 or G7, yung Group 7 na tinatawag. Sa ngayon naman, wala ako nakikita na mga Pinoy na homeless dito. Ayun, ito na yun. Oh. Ayan o. Oh. So, siya yun. Tignan mo, okay naman makapag-usap. Very polite. Very respectful. Napasulyap siya sa akin. At yun nga, tinulungan niya pa yung Ale magbuhat ng kanyang mga dala-dala. Ayan, homeless yan pero okay naman siya makapag-usap sa kapwa.